Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Nahihibang na ba kayong mga taga-Galasya? Sino ang nakagayuma sa inyo? Maliwanag na ipinahayag sa inyo ang pagkamatay ni Hesukristo sa krus. Ito lamang ang ibig kong malaman sa inyo. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu dahil sa pagsunod sa kautusan o dahil sa inyong pakikinig at paniniwala sa mabuting balita tungkol kay Kristo? Napakahangal ninyo. Nagsimula kayo sa Espiritu at ngayoy nagwawakas sa laman. Wala na bang halaga ang naging karanasan ninyo? Marahil naman ay mayroon. Bakit ba ipinagkaloob sa inyo ng Diyos ang Espiritu? Bakit ba siya gumagawa ng mga himala? Dahil ba sa inyong mga gawa ayon sa kautusan o dahil sa inyong paniniwala sa mabuting balita? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gumamit si Pablo ng mabibigat na salita. Talagang galit siya. Hindi kasi niya maintindihan bakit naniwala ang mga taga-Galasya na sa pagsunod sa batas ni Moises ang magliligtas sa kanila. Naranasan ng mga Kristiyano noon ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na bumaba sa kanila nung sila ay naniwala sa magandang balita na si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa kanila. Bakit ngayon naniniwala na sila ng pagsunod sa batas ni Moises ang magliligtas sa kanila? Binigay ba ng Diyos ang Espiritu Santo sa kanila dahil sa pagsunod nila sa kautusan ng batas? O dahil sa pagtanggap nila kay Kristo? Ang tanong dito, saan ba sila nakatagpo ng kaligtasan? Sa pagsunod ba ng kautusan ni Moises o sa pananampalataya kay Kristo? Kung sila ay magpatuli, ibig sabihin na nasa ilalim na sila ng kautusan ng mga Hudyo. Kinikilala nila ito na ang magligtas sa kanila. Pero naranasan na nila ang kaligtasan noong buwabang Espiritu Santo. Nung sila ay mabinyagan, ang paniniwala nila kay Kristo ang nagbibigay sa kanila ng Espiritu. Hindi bala ito naiisip? Ang ating pananampalataya kay Kristo ay ang ating pagtanggap sa ginawa ni Kristo para sa atin, na siya ay namatay at muli nabuhay para sa atin. Ito ang magliligtas sa atin. At ang tanda ng kaligtasan ito ay ang Espiritu Santo na siyang isang sangla na ibinigay sa atin ng Diyos. Paano natin naranasan ang kapangyarihan ng Espiritu Santo? Hanggang ngayon, ito ba ay naranasan natin? Kung susuriin natin ang ating sarili, nakikita natin na may mga iba yung lakas na naranasan natin. Mas nakakaiwas tayo sa tukso. Mas lumalakas ang ating loob sa gawain ng mabuti. Mas naintindihan natin ang mga bagay tungkol sa Diyos. Mas may pasensya tayo sa buhay. Ito hindi nanggaling sa atin. Kaya may tulong tayong naranasan. Ito ang Espiritu na kumikilos sa atin. Pansinin natin ito at mas mapapahalaga natin ang biyaya ng Espiritu Santo sa atin. Ito ay mas lalong magiging maliwanag kung tinitingnan natin
ang nakaraan at ang ating naabot ngayon. Hindi naman natin akaakalain na maabot natin ang kalagayan natin ngayon na nababasa na ngayon sa Biblia, na mas magiging generous na tayo, na nakakaiwas na tayo sa malaking tukso sa ating buhay. Hindi natin ito kaya sa ating sarili lang. Ito'y ang Espiritu na kumikilos na sa ating buhay. Personally, kung titingnan ko ang aking sarili, hindi ko akalain na makapagsasalita ako sa harap ng mga tao. Talagang shy naman ako. Pero ngayon, nakakatayo na akong magsalita sa harap ng mga tao. Maraming mga bagay sa Bible ay mas naiintindihan ko habang pinapaliwanag ko ito, na noon ay wala sa aking kaisipan. Talagang ang Espiritu Santo ay ng katotohanan ay gumagabay sa akin sa katotohanan. Siguro ito'y totoo din sa inyong karanasan. Totoo, Panginoon, na ang kaligtasan ay natatanggap po sa iyo. Hindi ako maliligtas ng aking mga sariling gawa. Naliligtas ako dahil sa iyong ginawa para sa akin. At dahil sa iyo, nagagawa ko ngayon ang layunin ng aking buhay na walang iba kundi ang iyong mga aral. Salamat, Panginoon. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.